Siya ay walang kamatayan at namumuhay sa isang liwanag na hindi kayang lapitan ng tao. Hindi siya nagbabago. At siya ay nasa lahat ng dako. Walang hangganan. Ulitin ko po, walang hangganan. God is eternal. Yan ang pag-aaralan po natin this afternoon. Kapag sinabi po natin, mga kapatid, that God is eternal, ang salitang eternal ay may kaugnayan, of course, doon sa salitang eternity. And when we speak about the word eternal, ang ibig sabihin po ng salitang eternal is timeless, endless, without limitations. Kapag sinasabi po natin, kasama po ang ating mga Reformed Baptist na kapatid na ang Diyos po ay walang hangganan, or God is eternal, what we mean by this is not that God has eternity. Kasi kapag sinabi has, that means meron po siyang possession. But rather, kapag sinabi po yung salitang is, ito po ang Diyos natin. Halimbawa, ang Diyos po ay espiritu. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang Diyos po ay banal. Dito, ang Diyos ay walang hangganan. Ngayon, may mga ilang titulo na mababasa po natin sa Biblia at maaari na ituro na rin ho natin ito sa ating pag-aaral ng Biblia. Kagaya po ng mga pangalan ng Diyos. Halimbawa, ang tawag po ng Diyos sa kanyang sarili kay Moises, I am. Yan ang madalas na makikita po natin sa Biblia. Nung tinanong po ni Moises, anong pangalan ang ibibigay ko kay Faraon tungkol sa Diyos na nagsugo sa akin, ang sabi po ni Yahweh, sabihin mo, I am that I am has sent you. Yan din ang ginamit ng ating Panginoon Jesus in the Gospel of John. Bago man dumating si Abraham, I am. Then in John 16, nung huhuli na po siya ng mga sundalo, tinanong po ng mga sundalo, nasaan si Jesus? Sabi ni Jesus, si Jesus ba ang hinahanap mo? Sabi nila, yes. Pagkatapos na sinabi ng yes ng mga sundalo, sinabi ng ating Panginoon, I am. And then bumaksak sila, ang sabi ng Biblia. Now, the term I am, the title I am, is pretty much saying God is everything. He is holy, He is righteous, He is Savior, He is eternal. Bukod pa ho dito, ang isa pang pangalan na binibigay po ng Diyos bilang titulo sa kanya sarili, Alpha at Omega. Minsan, first and last. Kapag sinabi Alpha and Omega, hindi lang po ito tumutukoy lang sa kanyang pagiging mataas o siya'y nangunguna sa lahat. But rather, when we say that God is Alpha and Omega, Alpha means first in the Greek alphabet, Alpha, Omega, yung huling letra ng Greek alphabet. First and last is another way of saying, siya ang pasimula, or rather, siya ang origin ng kasaysayan. He is the beginning of history. He is also the end of history. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 1, may makikita ho tayo dito na nagpapahiwati tungkol sa eternity ng Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Now, do you notice three things here? Number one, you have time, you have space, you have matter. Nasaan po yung time? Nang pasimula. That's referring to time. In the beginning, time yun. Pangalawa,
nilikha ng Diyos ang langit, that's space. At yung pangatlo, ang lupa, that's matter. Pero ang madalas po nagiging tension sa ating pag-iisip, kung ang langit at ang lupa ay nagkaroon po ng simula, ano naman po yung simula ng Diyos? What is the beginning of God? And the answer is none. Dahil ang Diyos is eternal. Hindi mo siya malilimitahan sa oras. Hindi mo siya mailalagay sa time-bound limitation. Kaya masasabi ho natin ang ating universe ay nagmula sa isang timeless na persona. A timeless mind na walang iba kundi ang Diyos. Bukod pa ho dito, sakat po ng Salmo chapter 90, kung babasahin po natin ang Psalm chapter 90, beginning at verses 1 and 2, Psalm chapter 90, talatang 1, tignan niyo po nakalagay. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago niyo pa likhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na. At kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. So, yan po ay nagtuturo sa atin na ang Diyos po is eternal. Ang Diyos po ng Biblia ay iba sa Diyos ng mga Diyos-Diyosan ng mga reliyosong tao. Kagaya po nito, pagdating sa mga Mormon, ang tao po ay nagmumula po sa pagiging tao, pero nagiging Diyos po sila balang araw. So dito, ang Diyos may pinagmulan. Moreover, pagdating sa Greek mythology, yung mga Diyos-Diyosan kagaya po nila Zeus, Poseidon, Ares, and all the other mythological gods, may pinagmulan din po sila. Na kung tawagin, nagmula po sila sa mga ibang Diyos-Diyosan na kung tawagin mga Titans. This implies, meron po sila pinagmulan. Pero ang Diyos ng Biblia, wala siyang pinagmulan. But He is the beginning of all things. Kaya ang tawag po sa ating Diyos, Alpha and Omega, the first and the last, because pagdating sa ating Diyos, He has no beginning. But He is the beginning of all things. Bukod pa ho dito, yung binasa ho natin kanina, that in the beginning, God created the heaven and the earth. If I can illustrate this to the best way that I can, ang eternality ng ating Diyos can be pictured in the sense. Ito po ang mundo. Ito ang kalangitan. Ang sabi po ng Biblia, in the beginning. So when we say the word beginning, the starting point. And the starting point po dito, dahil hindi pa nalilikha ang langit, hindi pa nalilikha ang mundo, saan po nagmula ang kanilang starting point? Eternity is here. And that eternity is God. So when the Bible says, in the beginning, referring po sa point of time, kung kailan nilikha ang mga bagay na ito, naroon na ang Diyos. Kagaya po ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung realm ng Diyos, walang oras dito. Kaya kapag tayo ho ay namatay, we are either in the eternity of God's wrath or the eternity of God's goodness. Kasi ang realm ng Diyos, ang persona ng Diyos is timeless. Walang oras dito. Subalit, pagdating po sa langit, pagdating po sa mundo, may time yan.
Yung langit na binabanggit po kanina sa Genesis 1 ay hindi po tumutukoy sa langit kung nasaan po ang Diyos, but rather the space, the sky, the atmosphere ng mundo. Lahat po yan lalaho balang araw. But God bilang eternal and infinite ay hindi lalaho. Kaya tignan niyo po yung sinasabi dito sa Hebreo Kapitulo 1. Hebrews chapter 1. Napakalinaw mga kapatid, that dahil po ang Diyos is eternal, hindi siya lalaho. Verse 10. Hebrews chapter 1 verse 10. Tungkol po kay Kristo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw, Panginoon, ang dumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklopin mo ang mga ito tulad ng isang balaban at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. That is very clear. God is eternal. Now, let's look at the challenges. The challenge here is, dahil ang Diyos po is eternal, the Father is eternal, the Holy Spirit is eternal, dahil Espiritu sila eh. Never sila nagkatawang tao. But what about Christ? Si Kristo po ba, is He eternal? When you think about it. Well, let's look at it this way. When we talk about God is eternal, ano po ba ang tinutukoy po natin dito pagdating kay Kristo? His deity. Or divine nature. Subalit, dahil si Kristo po ay nagkatawang tao, He is now limited to time. Halimbawa, when you read the Gospel of John, madalas na binabanggit ng ating Panginoon, for the hour is come. The hour is come. My time is near. Well, bilang Diyos, He is eternal. Pero bilang tao, Diyos na nagkatawang tao, God has now entered into time. Ang Diyos is not affected by time. For the Bible says, one day with the Lord is as 1,000 years. He's not affected by time. Pero ang Diyos who is eternal has now become bound by time nung siya'y naparito bilang tao. So, si Kristo, sabihin po natin, namatay at 33 AD. Well, 33 AD, sakop pa rin po yun ng time. There is a specific time kung kailan siya pinanganak. There's a specific location in time history kung saan po siya naparito. And there is a specific place in time history kung saan siya namatay at inilibing at muling nabuhay. So when we speak about Christ, sa kanyang divine nature, He is eternal. Sa kanyang human nature, pumasok na po siya in time. And how do we know pumasok po si Kristo in time? Nagsimula po siya bilang sanggol. Lumaki siya. He became 30 years old. And He experienced death, which according to the flesh, involves time din. Bukod pa ho dito, we know that Jesus was affected by time sa kanyang pagkakatawang tao dahil ang mga ngaral ng Hebrews goes on to say so. Basahin po natin ang Hebrews chapter 9. How do you know Jesus was affected by time? Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. Hebreo 9:27 hanggang 28. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom din ng Diyos. So there's an appointed time. Verse 28. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya.
So notice what verse 27 says. Sa Hebreo 9:27, sabi ho dito, once appointed for death. You have the word once, you have the word appointed, and you have the object of the once and appointed, which involves time. Pagdating sa talatang 28, kanino po hinalintulad yung appointed time for death? Christ. Bakit hindi na lang po sinabi, kagaya ng Diyos? Bakit po hindi na lang sinabi, ganoon din naman, minsan nang namatay ang Diyos? Because the preacher of Hebrews is very, very careful not to use the word God, because it's not the nature of God that died, but the humanity of Christ. Because God by nature is eternal. Ngayon, kung sasabihin po na may aklat may akda ng Hebreo na ang Diyos ang namatay, and then nasira yung mga nasabi niya na argumento sa chapter 1 na kahit kailan mananatili ang Diyos. O kailanman hindi maglalaho ang Diyos. But the preacher of Hebrews is very careful in not saying that God died, but Christ. Now, what does that mean? Does that mean ang Diyos at si Kristo ay iba? Hindi ho. Si Kristo ay Diyos, pero when we talk about the eternity of God, it's the divine nature ang pinag-uusapan natin. But when we talk about time, we're referring to the humanity of Christ. So dahil po dito, ano po ang application po niyan sa atin mga kapatid? Unang-una, dahil ang Diyos po ay walang hanggan na Diyos, siya rin ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bukod pa ho dito, dahil ang Diyos ay may buhay, o dahil ang Diyos ay may katangian ng pagiging walang hanggan, may kapangyarihan din po siya na iligtas po tayo to the very end. Tignan niyo po ang Hebreo Kapitulo 7, Hebrews chapter 7, talatang 24. Actually, let's begin in verse 22 para mas buo. Hebreo 7:22 hanggang 25. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan. So it's referring, of course, to His glorified, resurrected, divine nature. Kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang dumalapit sa Diyos pamagitan niya, dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ano po yung keyword dito? Maililigtas niya ng lubos. At bakit po niya magagawa ho yun? Bilang tao, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Pero bilang Diyos, may kapangyarihan siya iligtas tayo ng lubos. He can save us to all of eternity. Why? Because God, by nature, is eternal. God is spirit, God is omnipresent, God is aseity, God is holy, God is eternal. Okay? So, lagi ho natin tatandaan, ang Diyos Ama, ang Diyos Espiritu Santo is eternal dahil Espiritu sila. Subalit pagdating sa ikalawang persona ng Trinidad, si Kristo bilang Espiritu noon ay Diyos who is eternal. Pero nung siya'y naparito sa mundo, which involves time, ang kanyang human nature ang nalimitahan sa oras. Pero ang kanyang pagiging Diyos is not affected by time. Timeless ang Diyos. Kaya ang pag-asa lang po ng church is that you need someone who is infinitely powerful, infinitely able to save, infinitely eternal, to bring you into the eternal state ng bagong langit at bagong lupa. Jesus Christ is the God-man. So, to conclude, nawa po na unawaan po natin ang eternity po ng Diyos.
He is infinite. He is timeless. He is endless. He is the author and finisher of our faith. May mga katanungan po ba nitong hapon tungkol sa ating mga napag-aralan? Brother Joel. So, katulad ng sinabi nyo na eternal ang mayroon. Sa atin naman, na pangako ng Diyos na papalitan yung katawan bilang glorified body. Yung ba tatanda pa ba tayo doon? No. O meron ding hangganan yung buhay natin? No. Well, the reason why it's called glorified is because hindi na ho siya aanuin pa ng kamatayan eh. Mawawala na rin yung kabulukan doon. So, when we think about time, I want to be careful here kasi when God created the world to begin with, nagkaroon lang po ng time, so to speak, sa ating buhay nung dumating ang kasalanan. But prior to that, everlasting po ang tao. Because we were the image bearers of God. Nung dumating po ang kasalanan, yun, nagkaroon na po ng time, so to speak, sa ating buhay. Kasi sabi po ng Diyos kay Adan, if you eat of this fruit, the day that you eat thereof, you shall surely die. So nagkaroon po ng expiration date, so to speak, sa ating buhay nung dumating po ang kasalanan. Pero pagdating po sa glorified state, Brother Joel, i-restore po ng Diyos through recreation yung mga nawala noon. So wala na pong kamatayan and therefore timeless na tayo because glorified body na yun eh. Yeah. Okay? Very good question. Pastor, question in terms of yung deity ng ating Panginoon. Yung ano po? Yung Deity? about kay Jesus Christ. Yes po, yes. So, what God did is He added yung pagiging tao niya. Yes. Right? He added, right? Yes. Pero hindi siya pwede magbawas. No. Because He's perfect. He's perfect. Right. He can add, but He cannot Subtract, no. So, it's very interesting, kuya, kasi sa Pilipos 2, how does God put on a nature of Himself? Through humility. So yung adding of nature, of human nature sa kanyang sarili was actually a form of humility. Kasi sa yung human nature, it's limited. A human nature, masasabi po natin, has their limitations, so to speak. So naglagay po si Kristo ng mga limitations sa kanyang sarili in the sense by adding a new nature to Himself. Pero touching His divine nature, He is endless without limitation. But He added limitations to Himself through the human nature. Yeah. Yung human nature talaga namatay. Yes. But because He's God, He can never die. He can never die. So doon po pasok po yung tension. How can Christ be endless and infinite but die at the same time? The two natures. The two natures. Yeah. So, okay. Yun ang mystery. Yes po, kuya. Pastor, out of curiosity lang po, when Jesus Christ turned into human, He was bounded to become like typical human person po. Was there part in the Bible na na-mention na He got sick or nagkasakit po ba siya? Like a typical person po. Yeah. Well, let's define by typical or regular person. If we're talking about was Jesus a human being like others, yes and no. Yung mga tao, they got tired, they got hungry, they got thirsty. So did Jesus. But He's also unique in one sense dahil hindi siya nagmula from the lineage of Adam. So in that sense, He's unique. Pangalawa, sickness perhaps would imply being tainted with sin. Jesus never got sick. He got tired because of His limitations. He got sleepy. He got hungry, which is normal for a human being. But being sick implies you have been tainted by sin, which the Bible does not talk about. Kaya ang tawag po kay Kristo morally and as well His own life is that siya po yung perfect Lamb of God without blemish. And we could also imply through inference, kuya, that in my view, Jesus never got sick, and therefore He's the spotless Lamb of God dahil sa Leviticus, hindi ka pwede, at pati na rin po sa Exodus, hindi ka pwede mag-alay ng tupa na may sakit.
And we're not talking about morals, but may defect talaga. So for Christ to be called the spotless Lamb of God, morally and everything else, He was perfect. Perfect po siya kasi protektado po siya through the Holy Spirit. Yeah. Okay? Pastor, clarify ko lang po yung sinabi niyo. You mentioned si Jesus hindi nagmula sa lineage ni Adam. He did not come from the lineage of Adam in the sense of sexual union. He was protected. But we can say his stepdad and his mom in the flesh came from humanity talaga. Yeah. So no, thank you for that. What I want to clarify, may binabanggit po sa Lucas 3 that yung genealogy po ni Cristo reaches all the way back to Adam. But it doesn't mean that Jesus came to the earth sexually the way that others would come. If that were the case, then magiging makasalanan din siya. Yeah. Okay? Very good. Anyone else may mga katanungan sa ating mga napag-aralan? Any questions? Okay. Well, kung wala na ho tayong mga katanungan sa ating mga napag-aralan, tayo na po ay magpasalamat sa Diyos in prayer.